Hi! Magandang umaga sa inyo lahat. Whew! 6:30 in the morning. Obvious naman, kitang-kita niyo po kung nasaan po tayo. Spending peaceful time here in the seashore. So, pakita ko muna sa inyo ang paligid. Is then going here. So, andito pa rin tayo sa Matnog, Sorsogon. Papunta dito, may nadaanan akong palengke. Mamaya mamibili ako ng aking fruits. Namiss ko na yung fruits sa umuhan. Bago lahat, tayo mag-inhale muna, exhale. Inhale na malalim. Exhale. Inhale malalim. Exhale ng dahan-dahan. Inhale malalim. Exhale mabagal. Inhale malalim. Exhale mabagal. Baka tayo ma-overheat. Hanap tayo na ang ibang pwesto. Baka ma-overheat ang ating phone. Hindi tayo sa malilim. Pero same pa rin ang view. Okay. Ako hindi naman ako mag-overheat. Okay lang ako. Ang problema ko yung cellphone. Baka mag-overheat. So. Ang ganda ng view ko, no? Alam mo, importante yung mga inhale, exhale yan. Kasi nga, usually kasi ang mind natin masyado siyang ang bilis-bilis, ang daming gusto isipin, etc. Pwedeng stress ka ba? Meron kang excitement, etc. So ano ba pinakamagandang function ng mind? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo bang topic yun ngayon? Ano ba ang best situation ng mind? Halimbawa, yung mga taong namang problema, hindi makatulog, hindi matutulog ka nga, hindi ka pa makatulog. Pili ko, ang problema ng mga taong hindi makatulog, takbo ng takbo yung utak niya. Paano siya makakalma? Kaya yung iba nag-sleeping pills pa, nagkakaroon pa na bibili pa ng mga kung ano-ano mga bagay pang patulog. Pero sa totoo lang, ang talagang makakatulong sa'yo is pag-aralan mo yung meditation. Mag-isip ka ng bagay na pero iba't ibang klase ng meditation. Kung gusto nyo ng detailed talaga, pwede nyo akong i-message personally para ma-share ko sa inyo yung kung saan siya pwedeng aralin ng matindi. with complete na details. So, anong pinakamagandang function ng utak? Anong magandang sitwasyon niya? Ang pinakamagandang sitwasyon ng utak is peaceful, kalmado. Parang kalmado kaparehas ng itong ocean na nasa harapan niyo. So, paggising natin sa umaga, usually nangyayari, uy, dami nang papasok sa utak mo ng mga
So, pag tulog ka, kalmado ka, nananaginip ka, relax na relax yung mind mo. Pero pag gising mo, biglang iba ka parang, ang dami niyang sinasabi na, oh, ito yung mga kailangan mong gawin. So, ang first step talaga pag gising sa umaga is kalma, mag-CR. Ako, lagi ako nagsi-CR kagad. Usually yung pagising ko sa umaga, dumi kagad yan. Tapos, inom ka ng 2 baso ng maligam-gam na tubig. Perfect yan, kanina pagising ko. Tapos, umupo ka sa lapag. Yung lapag, lagyan mo ng unan. Mga try mo lang 30 minutes to 1 hour. Sit down and close your eyes. Yun, mag-inhale, exhale. Inhale, exhale. So, pilitin mo, kalmahin yung utak mo. Kasi ang dami niya kagad ang dami niya kagad gustong gawin. Ako kasi dati parang pagkagising parang may di ako magplano nakasulat na lahat yung mga gagawin. Ang nangyayari parang akala mo naging sobrang busy ka, pero ang nangyayari pala natapos ang buong araw na parang walang nangyari. Mas okay sa akin yung kalmado kapag gising, tapos nakapikit ka, so ang unang first 10 minutes try mo isipin mo lang yung lumalabas sa ilong mo na hangin tsaka yung pumapasok. Saan ba siya lumalabas? Sa kanan ba? Sa kaliwa? So isang pinakamagandang situation ng mind is yung moment of observation. Kalmado ka, tapos ino-observe mo lang yung paligid. Pero ang pinakamaganda, i-observe mo lang para sobrang focus yung breath. Yung pumapasok at lumalabas sa yung ilong. So, pag ino-observe mo yan, hindi mo nga kailangan mag-hard breathing Kailangan mo lang yung parang kung ano lang, as it is. Kung ano yung pumapasok, ano yung lumalabas. So, yung first 10 minutes, makonsentrate mo yung mind mo, yun lang yung ginagawa niya. Kakalma na yan. So, ang purpose is thinking of nothing. Wala kang iisipin. Nothing. So makakalma ka ngayon, wow, wala ako iniisip. Nakakalimutan ko lahat ng mga usual na common. Yan. So, yung mind natin, bigla yan manonotice, uy, ibang umaga to Hindi to, iba yata yung mangyayari ngayong araw na to. Kasi yung may hawak ng katawan, yung merong nagdidesisyon, kasi nabago. Sabi ng utak mo, uy, iba yun magtataka yung mind mo, uy, kakaiba yung mangyayari So, the purpose is makalma ka. At eventually, within that 30 minutes to 1 hour, yung mind mo mag-i-start na naman yan. Ano ba, ba't ka ba nakaupo ng ganyan? Anong nangyayari? Yun. Ako, ang nangyayari sa akin, habang iniisip ko yung breath, nag-i-start ng yung mind ko mag-organize within the day. Kailangan mo ba gawin yung multiple errands? Ano yung dapat unahin? Ayan. So, actually, gagawin mo pa rin yung yung gustong pagawa sa'yo ng utak mo. Pero dahil nga pinakalma mo muna siya, meron siyang time para mag-organize. Okay, itong bagay na to, hindi ko pala kailangan gawin ngayon, pwedeng bukas. Ito, isang bagay na to, pwedeng pangalawa na lang siya, pangatlo, mamayang hapon na lang siya. So, nagkakaroon ka ng prioritization.
So, maganda if kung talagang parang na-practice mo na ng everyday yung meditation sa morning, pwede mo siyang gawin hindi ulit sa gabi. Sa gabi, papasok naman yung analyzation kung anong ginawa mo within the day. Okay? So, kung you keep on practicing it every day, magugulat ka, nagta-transition na yung mind mo na parang maging kalmado. Na parang, okay, tanggalin nyo na yung mindset na parang, uy, kailangan busy, kailangan may ginagawa. Ayun pala, kailangan walang ginagawa. So, next topic natin yan. Napaalala nyo sa akin next topic natin, doing nothing. Okay. Hindi natin kailangan lagi may ginagawa para maging feeling busy. Pero totoo lang, feeling busy ka lang, pero you're not happy. Okay? Eh, alam nyo naman, ang goal natin dito sa ating buhay sakto. Buhay sakto, ano ba to? Lifestyle. Ang goal natin dito is maging masaya, malaya, and payapa. Okay. So yun yung focus natin, maging masaya. Pagising mo sa umaga, hitin ang sariwang hangin. Maging payapa sa utak at maging malaya sa pag-iisip. Ayan, okay. Mahal ko kayong lahat. Ito na po ang katapusan ng ating video. Sana may natutunan po kayo. I-apply nyo po sa ating buhay. Maging malaya, masaya at payapa sa inyong pag-iisip. Mahal ko kayong lahat. Enjoy life. Enjoy life.